itong tao na ito nagmamalaki. Nako, gusto ni Sara Duterte yung bloodbath. Yun pala, siya din gusto niya yung bloodbath, mga kababayan. Yun pala, siya ang nagnanais talaga ng bloodbath, mga kababayan. Sino po? Si Herminio Harry Roque, mga bossing. Si Herminio Harry Roque, mga kababayan, mag-intay na lang po tayo ng mga 5 buwan at yung 5 buwan na yon, maaari, baka, no, malapit sa katotohanan na uuwi na po ito at mababloodbath ito. Mababloodbath talaga ito, mga kababayan, no? Kapagka ito, bakit ko nasabing 5 buwan na lang? Kasi ang inaantay na lang ni Herminio Harry Roque, mga bossing, ay yung magiging hatol sa kanyang asylum. Kung pagbabasihan po natin yung mga nakita natin, yung mga huling nakaraan, no, panahon na nasa Pilipinas pa siya, biglang naglaho, biglang tumakas. Tapos ngayon merong kaso. May kaso ng human trafficking, tapos kinasuhan pa ng 17 magsasaka ng land grabbing naman. Yung land grabbing po na yon, mga bossing, ang sinasabi, kaya daw po si Ramil Madriaga ay nasa oblo kasi daw kinalaban si Harry Roque, mga bossing. At kinampihan daw po di umano ng mga Duterte si Harry Roque, no? Ganun daw po. Kapagka yun, mga kababayan, napanood natin, panigurado alam niyo na yung kahihinatnan nung pong asylum ni Roque. Siyempre yung bansa po na kinuhanan ng asylum ni Roque, tatanungin po si Roque, "O bakit ka nandito?" Na ang sinasagot niya po, mga kababayan, "Putang ina naman 'to, ang kulit nito. Flood control, kanina pa tapos na." Sinabi na nga 'di ba, hanggang ngayon nagre-report ang DOJ. Sinabi na nga kanina pa, patuloy yung pagre-report patungkol doon sa mga flood control. Kulit pa ulit-ulit. Di ba? Ewan ko kung nasaan ulo nito. Ngayon mga kababayan, si Roque, kapagka sinubaybayan mo yon, alam mo na pagka kinuha ang statement ng Pilipinas, sasabihin lang, panoorin niyo na lang po yung mga hearing namin sa Kongreso. Nakaano naman po yan naka-public naman po yan Nasa publiko naman po yan Di po ba? Wala na. O sige, Roque, sabi mo ginigipit ka dahil sa pagsuporta mo sa dating Pangulo Duterte. Denied ang asylum. Ngayon, iuuwi na po yan. Doon mababloodbath talaga yan. Sabi dito ni Roque, sigurado man po ako na kapagka nalipat sa Camp Karingal si Ramil Madriaga, ayaw nila ipalipat, baka hindi na iyan makahalik sa rehas at bigyan pa ng kwarto na may aircon at telebisyon. Gumawa ka na naman ng issue. Ang gusto nga doon sa Kongreso daw sa House of Representatives di po ba? Inggit ka dahil baka ang maging ending paglaya na ni Madriaga, samantalang ikaw papalapit ka pa lang doon sa exciting part. Tapos eto, siguro kinakabahan na din si Roque, mga bossing. Bakit po? Kaya nga 'di ba ang sabi-sabi, bali-balita, ang dahilan ng pagkakakulong ni Madriaga ay yung pagkalaban ni Madriaga dito kay Harry Roque. Lalo po pinapasampi na ng Kongreso si Madriaga, mga kababayan. So baka po sa mga susunod na mga hearing, ano na naman po, ano tawag doon, mga kababayan? Yung dati na pinapanood natin, mag-aala quadcom na, ay naku po, puyatan na naman yan, mga bossing. 'Di ba? Puyatan na naman po yan, mga kababayan. Bakit daw may mini trial? Sino may sabi sa'yo mini trial? Tangik, kayong mga DDS, mga bopol talaga kayo. Alam nyo, pabor yan sa Vice Presidente. Kung inatinan niya yung hearing na yon, makakapag-practice sila Bakit? Makikita nila, maririnig nila yung mga ebidensya nung kalaban. Ngayon, di ba?
Pagkalabas nila, "Oh, nakita natin yung mga ebidensya, nakita natin, pag-aralan natin." Para pagpanik sa Senado, alam natin yung mga, mga sasabihin natin. Fishing expedition, bugok ka ba? May pinagmulan 'yan. Una na, oh, dun na, anong sinasabi nitong fishing expedition? Nakikinig ka kasi sa mga pulpul na mga lawyer ninyo, eh, 'no? Anong fishing expedition? Eh, tignan mo nga, confidential funds pa lang, ano, merong mga resibo. Bugok ka, nakikinig ka kasi sa mga Mary Grace Piatos, eh. Oh, galing sa OBP 'yon. Okey lang sana kung meron ho na isinubmit sila na hiwalay na envelope, pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Yung tipo bang, "O eto Mary Grace Piatos, okey sige, ano niya 'yan, initial niya 'yan or kung whatever, nickname niya 'yan. O eto po yung hiwalay na envelope niyan. Ang Mary Grace Piatos po ay yung DDS na natae doon sa loob ng sauna." O sana may gano'n, eh. Anak ng putik. Isa pa lang 'yan, confidential funds. May nagsasalita, may testigo na may bribery nangyayari from the office of the Vice President o from the, Vice Presidente. Gagi hindi ako naninira. Ayan, oh, lahat 'yan may mga materyales. Oh, 'di ba? 'Di ba? Kayo, mali balik, galingan niyong mag-comment para hindi piso-piso ang ibinabayad sa inyo. Putik na 'yan, ang haba na ng sinabi ko. 47 minutes na ako nagsasalita dito. Aanga-anga pa din kayong mga magsisagot, mga DDS. Paulit-ulit kayo. Lahat ng ikino-question niyo, lahat ng ikino-comment niyo diyan sinasagot ko. Tapos mamaya bigla yan sasabihin, adik ka naman, eh. Biglang bayaran ka naman, eh." Pagka wala na silang maisagot. Paano? Puro pakinig doon sa mga mahihina ang ulo na mga, lawyer nila. Oh, fishing expedition daw ho. Eh, yung palang pagbabanta sa buhay ng pangulo hindi niyo na masagot, 'di ba? O sige, 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 taas ang kamay ng magaling na DDS diyan. Ipaliwanag niyo nga kung paano niyo masabi na hindi nagbanta ang Vice Presidente sa buhay ni Pangulo, asawa ng Pangulo, at kay Martin Romualdez. Sige nga, yung may magaling na DDS, ₱2 ibibigay ko sa inyo na na sweldo kada type niyo, oh. Kung sa inyo piso-piso comment lang, ₱2 ang bibigay ko sa inyo. Sige, ipaliwanag niyo nga. Baka wala kayong maipaliwanag. Dahil yung mismong Vice Presidente hindi nga maipaliwanag. Sabi ni Blan de Villamor, "Bisaya ako, pero hindi ako DDS." Oh, 'di ba? Tapos kung makaangkin ho yung mga DDS, lahat DDS! Buong Mindanao DDS! Pahiya naman kayo. Anak ng toko, yung half court na nirerentahan niyo para sa mga mautog-mautog ninyo, hindi niyo mapuno. Wala na nag-comment na DDS. Kaya ayoko sasagot, eh. Kaya ayoko sasagot sa mga 'yan, eh, biglang nawawala ho, eh, 'no, nalulungkot ako mga kababayan. Eto, namnamin niyo, 'no, yung si Roque na 'pag eto umuwi, eto ang halik sa rehas. 'Pag eto umuwi at napauwi na ho ito mga kababayan, panigurado ako, eto ang totoong bloodbath, 'no? 'Yan yung mga maba-bloodbath po